Hello mga sangkay! Welcome back to my channel. Ito po muling yung sangkay na si Sangkay Lons muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagayan ng lahat. Pa dito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa, dobling ingat tayo, no? So mega love shoutout sa inyong lahat. Sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val at Edna Kalingap Rob. Sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers. Sa mga lolos, lolas, FWs, and PWDs. Mega love shoutout sa inyong lahat. And of course, I love you all. Ayan. Kumusta kayong lahat mga sangkay? Mega love shoutout also kay Ruel and Rachel sa Rachel community. Sa mga titas ko dyan, no? Sa Team Rachel Canada Squad 2023. Kay Tita Linlin, kay Tita Annabelle, kay Tita Nancy. So mega love shoutout also sa Team Kalingap Partners, and sa aking team Kaliwat, no. Mega love shoutout. Shoutout ko lang ang aking mga kasamahan dito, no, sa group na ito. Shoutout kay Tita Mina Jaramillo, Nets in Vlogs, Harbin TV Vlog, Laila Mendoza, Ninang's Vlog, Tito Manny Vlog, Jen's Journey, Anna Hanley, Mother Tears, R.A. Good Vibes, Bagisk, Irene Passion, Liza Era, Tita Selvi Scott, Daddy Donut, Kuya Bobby TV 143, Marizel Arevalo, Chris Olo, Kuya Brooks, Tita Elvera Olofsen, Rochelle Gonzalez, Sangkay, and si Lori DM Magalpok, no. So may love shoutout sa Team Kalinga. Patuloy lang po natin kung ano yung adhikain natin, no. Na sana makatulong tayo dito sa mga proyekto ni Kuya Val. And yung sa pag-promote ng mga small YouTubers, no. So ngayong araw na ito mga sangkay, gagawa ko ng reaction video. Ito'y patungkol sa mga napanood ko dito kay Buwan TV, no. Kung mapapansin nyo po dyan sa aking thumbnail, nakalagay dyan ay reaction ni Buwan TV, Mighty Emmy and Marilyn Chang, iisang ugali daw, no. So yan po yung yung mga natin, yung aking thumbnail kasi nga nanood ako sa live ni Buwan TV. Parang dalawang beses na niya ito na na topic si Mighty Emmy. Ang kanyang thumbnail dyan, Mighty Emmy, ginawang palabigasan ng Kalingap. Which is ito yung latest, no, na kanyang reaction, live niya kanina. And yung isa, Mighty Emmy, paano sawayin ang pasaway Kalingap, no. Yung pasaway yata sa Kalingap ang ibig sabihin niya doon. So, napansin ko, no, parang tiguwang versus tiguwang ang labanan. Mga tiguwang, no, naglalabanan. Alam natin na si Buwan TV at saka si Marilyn Chang, so mahigpit na magkaaway talaga ito. Hindi ko alam kung bakit nagkaaway ito. Siguro may childhood lovers. Naudlot na kanilang pagmamahalan. Ngayon nadagdagan, no, yung kanyang lovers, si Mighty Emmy. So ito naman si in fairness naman dito kay kay Buwan TV. Mula nung nakilala natin ng isang Buwan TV, never ko naman po itong naringgan na nagsalita ng below the belt, na nagmura. I do not know lang kung correct me if I'm wrong, kung meron, baka may mga hindi lang ako napanood na kanyang mga live na siya ay nagmumura or nagsasalita ng below the belt. Pero as far as I know, base sa aking mga panonood sa kanyang wala pa akong nakita at naringgan na ito'y nagsalita ng hindi kaaya-aya. More on parang pagpapayo lamang, no. Matured naman ang pag-iisip dito ni Buwan TV. At sana, no, ang sa akin lamang ay sana itong tatlong ito na mga tiguwang magkasundo-sundo na, no. Kasi
ang mga may edad, yun ang dapat pina-follow dapat ng mga kabataan. Kaso nga lang kung ganito, na mga tiguang hindi nakakasundo-sundo, paano sila i-idolize ng mga kabataan, no? Ng mga kagaya natin, no? So, ang aking dito dapat, magkasundo sila. Tapos, dapat, pagdadating ng, ng alas 6 ng gabi, no? Magtatawagan sila, mga beshi, halina kayo, mag-angelus na tayo. Magrosaryo na tayo, mga beshi. Ito na lang dapat ang ginagawa ng mga ito, hindi na yung nagbabangayan, no? Dapat nag-angelus na pagka alas 6 ng gabi. Kanina sa aking panunod, no, sa video, sa reaction ni Buwan TV, ito yung kanyang sininggle out, no, yung kanyang na si Maite Emi na parang magkaugali ni Marilyn Chang, dahil nga itong sinasabi ni Maite Emi, no, na word na palabigasan, no, which is narinig din na originally narinig natin itong salitang palabigasan sa grupo ni Bopil. Si Bopil ang laging nagsasalita ng mga palabigasan. Na-adapt siguro ito ni Maite Emi, itong mga words na ito. Kasi pansin natin yung mga words na mga binabanggit ni Maite Emi, parang nanggagaling doon sa mga kagrupo niya. No, mga salitang palabigasan, mga ganyan. Yun yung sinabi ni Buwan TV na dapat hindi binabanggit yung salitang palabigasan. Kasi kung sasabihin mo na palabigasan, which is in general, kasama dyan, damay dyan sila sina Kuya Val or kung sino man, no, nagagawing palabigasan yung kalingap or di kaya pinagkakakitaan itong pagwa-YT, yung pag-YouTube, no. Apektado ang lahat dyan. So si Buwan TV, no, pagka ito magsalita, may sense, no. May tama ang kanyang mga sinasabi. Maaari dahil matured na nga siya. So na pag-isip-isip ko, no, itong sinabi ni Buwan TV na palabigasan na sinasabi ni nag-connect dito sa mga sinabi sa akin ni Maite Emi nung isang araw. Para sa mga hindi nakakaalam, no, nagkasagutan kami sa GC ni Maite Emi, 3 kami doon, nandoon si Birador. Si Birador hindi sumali doon. Kami lamang ni Maite Emi. Dahil nga may respeto ako sa namin, no, sa usapan namin, kami lang dapat nandoon, which is hindi ako nagsalita doon in public. Hinayaan ko po 'yon, no. But right after ng aming pag-uusap doon sa GC na 'yon, nakalabas kaagad, inilabas kaagad ni Maite Emi, nagsumbong siya sa kanyang mga kagrupo, no. Ginawang content ako kaagad ni Ballpoint Man, ni Cell TV. But I don't mind them, no. Hindi ko sila pinansin kasi alam ko na wala naman silang kinalaman diyan. Kukuda sila ng kukuda kung base sa kung ano yung sinabi sa kanila ni Maite Emi. Yun yung content na tinatawag. So, inilabas ni Maite Emi yung aming pinag-usapan doon. Ito yung napansin ko talaga. Ito yung napag-isip-isip ko na siguro ganito talaga si Maite Emi, no, na pagka meron siyang tao na hindi gusto, uutusan yung kanyang mga grupo, or lalong-lalo na dito si Ballpoint Man, uutusan niya na banatan mo ito. So, kasi yun yung niya, kaya hindi niya mabitaw-bitawan ng mga ito kasi yun ang inuutusan niya na para bumanat. So, yun yung nasa isip ko, no. Nasa isip ko po yun kasi nabuo sa isip ko yun kasi bakit kailangan niyang ilabas yung conversation namin, yung pinag-usapan namin, which is kami lang dapat ang dalawang nag-uusap. So, ibig sabihin, hindi niya ako nirebuttal doon sa ibang tao ang pinarebuttal niya para sa akin. But, it's okay sa akin, walang problema, walang personal, walang sama ng loob doon sa akin kasi hindi ako nanguna na maglabas kung anumang statement ang nangyari sa amin doon. Hinayaan ko lang, pinalipas ko lang yung mga araw, no. Base dito sa na-connect ko, gaya ng sabi ko, na-connect ko yung sinabi ni Buwan TV na laging sinasabi ni Maite Emi na ginagawang palabigasan ang kalingap. Na-connect doon sa kanyang sinabi sa akin.
may mga sinabi kasi dito si Maite Emi sa akin, no, na doon sa conversation namin, may sinabi siya sa akin, ipapakita ko dyan sa screen, no, baka sabihin kasi ng, alam ko may mga magre-rebuttal dito sa akin, may mga uutusan to, baka sabihin na gawa-gawa ko lamang. Andyan, nakalagay dyan yung pangalan niya, ikaw, desperado sa buhay, jobless and penniless, no. So, ibig sabihin, desperado ako sa buhay, jobless and penniless, no. Kumokonekta dito sa content kanina ni Buwan TV. Para sa atin, no, pagka English parang hindi masakit sa atin, no, sa tenga natin. Pero kung ita-translate natin into Tagalog, ito'y pang-insulto sa isang tao. Masasaktan ka. Pero kung English, parang ang sarap lang pakinggan sa tenga, di ba? Pero kung ita-translate natin into Tagalog, hindi maganda, no? Dito sa sinasabi niyang jobless, no? Kung sa tingin ni Maite Emi na, na jobless ako bilang isang vlogger, lahat na po yan. Hindi lang ako ang kanyang sinabihan dito, kundi lahat ng mga vloggers. Walang exception dito. Kasama dito sina Kuya Val, sina Kalinga Prab, sina Ruel, no? Na sinasabihan niya na jobless. Ibig sabihin, umaasa lang dito sa pag-YouTube, no? Aminin natin o hindi, no? Yan yung point niya dyan. So, yung mga sinabi niya dyan sa akin na jobless, hindi lang po yan para sa akin in general, para po yan sa lahat ng mga vloggers. Sabi ko, included dito. Sina Kuya Val, sina Kalinga Prab, sina Ruel. Kasama na rin siya kasi nag-YouTube din siya. Pinagkakitaan din niya ang pag-YouTube, no? And yung word na penniless, no? Yung penniless, maganda pakinggan, no, sa mga hindi nakakaintindi. Pero kung ita-translate natin into Tagalog, walang pera. Ang ibig sabihin, walang pera, no? So, pang-insulto sa jobless and penniless, no, na walang pera. Walang trabaho, walang pera. Hindi ko na sana hindi ko na sana i-ano itong penniless, no, na walang pera. Kasi wrong yung kanyang spelling. Mali yung kanyang para sa akin, wrong, maling spelling, mali para sa akin, mali yan. Walang tama. Kasi, yung ano niya, yung spelling ng penniless, no, it's supposed to be double N. So, single N lang ang nakalagay. So, bakit ko ipapansinin, no, yung penniless na yan, na walang pera. So, ibig sabihin, walang pera. Kasi, mali ang kanyang spelling. So, I just want to correct you, Maite Emi, na ang penniless is double N, hindi single N. So, iba na ang ibig sabihin siguro doon pagka mali ang spelling, no? So, yun yung pang-insulto para sa akin. Gaya ng sabi ko, hindi lang para sa akin to, kundi in general, sa lahat ng mga vloggers, sinabi na niya ito. May isa pa siyang sinabi dito sa akin, no? Sabi niya, ikaw unang nakialam sa akin, you're full of yourself. Big ego you have. Maghanap ka ng decent work. Dito ka nang iinis ng tao sa kaliyap. Get a job, no? So ito na naman, no, lagi niyang sinasabi, get a job. Jobless, no? Penniless. So mapapansin natin dito sa kanyang mga word na binibitawan, kumukonekta doon sa sinasabi ni Buwan TV kanina sa kanyang sa kanyang live, no, na ginagawang palabigasan. So ibig sabihin ng ginagawang palabigasan, wala kang trabaho, dito ka kumukuha ng pera sa pag-YouTube, dito ka kumukuha ng pera sa Kalingap. So kung sasabihin natin na lahat ng mga vloggers, no, lahat ng mga YouTubers na nandito, jobless, penniless, no, get a job, sabi niya, ginagawang palabigasan in general, lahat po yan. So lahat tayo ng mga vloggers, yan yung pang-iinsulto sa atin ng isang tao na nagsasalita ng ganyan. Gaya ng sabi ko, kasama dito sina Kuya Val, sina Kalinga Prab, kasi alam natin na wala din naman silang mga trabaho, kundi ito yung kanilang trabaho na tinatawag. Ito yung trabaho na tinatawag natin, yung sa YouTube, yung pagiging vlogger, no. So dapat sa mga ganito, no,
yung bago tayo magbitaw ng mga salita, no, na hindi maganda, kaaya-aya para sa isang tao, pag-isipan natin kung yung sinisingle out mo labang ba yan, yung taong yan, kundi hindi maapektuhan yung iba or yung karamihan. Kasi gaya ng sabi ko, in general ito, yung kanyang pagsasabi ng jobless, penniless, no. So, dapat din sa mga ganitong salita, no, kung tayo, lagi kasi sinasabi ni Maite Emi na she is a professional, well-educated, no. For me, para sa isang taong well-educated, no, may pataas na pinag-aralan, hindi nagsasalita ng mga ganito, no. Kasi nga may pinag-aralan ka, no. Dapat inililift up mo dapat ang sarili mo. Inilalagay mo dapat sa dapat kalagyan kung ikaw man ay pinoproclaim mo na ikaw ay isang edukadang tao, dapat nasa estado ka, nasa level ka ng dapat ng isang edukadong tao. Yung mga words, pinag-iisipan mo yung words na bibitawan mo kasi dito makikita yung isang tao kung talagang may pinag-aralan o wala, no. Pero meron, hindi ko nilalahat, no. Mayroon naman diyan mga walang pinag-aralan pero marunong magsalita ng tama, ng ayos para sa kanilang kapwa. So gaya ng sabi ko, no, nagkaroon kami ng ano dito ni Maite Emi pero never kong inilabas yan. Inilabas ko lamang po ngayon kasi nga dahil tumugma dito sa ano ni Buwan TV yung kanyang content kanina at itong kanyang content na sa kay Maite Emi na ilang beses na niya kino-content si Maite Emi. So hindi lamang po si Buwan TV ang nagko-content dito kay Maite Emi, kundi si Joe Martin, no. May mga nakakapansin na dito sa kay Maite Emi kasi kaya dapat dapat si Maite Emi dapat marunong tumanggap ng payo ng isang tao kung ito'y ikabubuti para sa kanya, no. So dapat hindi maging maging humble lang tayo. Kung tayo man ay may pinag-aralan, maging humble tayo, no. Kung tayo man ay mataas ang ating estado sa buhay, be humble, no. Huwag natin ipagmataas, huwag natin ipagmalaki. Makibagay tayo, maka-level tayo sa mga taong nandiyan dyan. Tumanggap tayo ng mga advices kasi hindi naman po yan nakakasira sa atin, no, kundi bagkus makakabuti para sa atin yan. Kung ang ego natin mataas, kung nandito tayo sa social media, marami kasing tao makaka-witness dyan kung anong klaseng tao meron tayo sa mga words na binibitawan natin sa kapwa natin. So ito lang yung aking reaction patungkol dito, no, sa reaction video ni or live ni Buwan TV na ikukumpara niya dito si Marilyn Chiang at saka si Maite Emi. Kasi sabi nga ni Buwan TV, si Marilyn Chiang title pa lang, thumbnail pa lang ulam na. Thumbnail pa lang nahusgahan na, nakagawa na kaagad ng kwento. Same thing with this, no. Kay Maite Emi na iisa, parang napapansin niya na iisa ang pag-uugali ng dalawang ito. Which is dapat itong mga tiguwang na ito, no, nagiging good example na sila sa mga kabataan, sa mas mga nakakabata sa kanila. Muli maraming salamat mga sangkay no sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Lon, subscribe niyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng munduang kinaroroon. Paalam na mga sangkay. Paalam.